Okay, good morning mga ka-solar. So, meron tayo ngayong pupuntahan. Merong humihingi ng tulong about sa kanyang system. Hindi gumagana yung kanyang 3 kilowatt grid tie system. Ang inverter ay Solis. So, merong alarm yung Solis niya. So, ito yung alarm niya. Matagal na ako hindi gumagamit ng Solis pero marami ako na-install na Solis. So, susubukan ko kung maayos ko. And hopefully may matutunan kayo sa video to. And kung di pa kayo nakasubscribe, please like and subscribe para lagi kayong updated sa mga more about sa solar na-upload ko. Thank you. Ang init. Okay, magandang hapon mga ka-solar. So may gagawin tayo, Solis dalawa. Same model, same capacity. May alarm siya, hindi gumagana. At saka yung sa may kabila. Ang alarm niya ay Powerbolt OB-G-FO2. Matagal na ako hindi gumagamit ng Solis pero marami na ako na-install na Solis. Hindi ako nagkakamali. More or less 80 ang client ko sa Solis na na-install ko dati sa previous company ko. Solis ang unang brand na inawa ko dati. So, subukan natin. Ito yung alarm niya. Ano, pagka naka-alarm kasi ang mga inverter, hindi siya nagge-generate ng power. Yan. Kaya, any brand ng solar inverter, basta naka-alarm, stop generating ng power dun. So, subukan natin fix. Yan. Okay. Yan, naka 0 watts po, as you can see. Naka 0 watts siya. Yan. Kasi nga naka-alarm. So, sige. So, subukan ko lang ngayon. Sige natin kung kaya pa. Hindi naman tayo. Check na kami. Solis. Namiss ko si Solis Ang default password ni Solis ay 001. 0 yung tama. Off ko muna yung grid bago ako maggalaw ng parameters for safety purpose. After ko ma-off si grid, select standard tayo. Okay, naka-user define. Keep it for clear voltage, under voltage frequency, over volts grid frequency. So, matibay ito sa Solis, basta tamang settings lang. Si Solis, kagandahan sa Solis, very flexible yung kanyang parameter settings. Ang dami mong pwedeng i-adjust sa kanya, unlike sa ibang brand na limited yung pwede mong magalaw. So, pagdating sa volts, hertz, so and then ano pa magagawin natin dito, under frequency 2 up 7 48. Okay, start up and then 60 seconds. Okay, save. Pagdating dito, frequency high. Yan. Semi-exit. Yan, okay. After settings, i-on na natin si grid. Ito, hinot po na. Then, wait tayo ng 60 seconds. F02. Tingnan natin. Ba't may gumalaw yan? May gumalaw ang settings? Hindi. Possible naka-default to factory settings. Tapos, siguro
hindi Grabe, init na phone mo. Okay. Wait natin. Yan, wala yung alarm. Waiting. So, ibig sabihin ng waiting, mag-generate na ng power. I-initialize ko na siya. Soap start up. Soap run. Waiting. Wait lang natin. Ganda yung brand ng breaker niya. Tsaka ng SPD. Makalinis naman ang pagkaka-install. Yan, Sopran. Basa niya Sopran. $20 Kumana na siya pero 20 watts is hindi yan normal. Check natin yung CT sensor niya kung tama. Pansin nyo na wala na yung alarm. May pinindot lang ako. And then alam ko si Cholis pwedeng ma-check yung CT sensor kung tama o mali. Internal EBM, mode select, current sensor, CT link test. Yun, error. Okay, so dalawa yung problema nito. Una, parameter settings sa frequency, and then yung positioning ng CT sensor. So dito natin makikita yun mamaya. Si Solis, kung di ako nagkakamali, matagal na kasi ako nag-install ito, dapat ang arrow is point to grid. So kapag ganyan na 20 watts lang, so hindi normal yun. So okay, kakalasin ko ngayon ito. Check ko yung current transformer sensor. So may dala akong mga equipment, si Fluke tsaka si Unity, or itong dala ko, tsaka to gloves for safety. Okay, so sige, ngayon ay mainit ang cellphone ko. Off ko muna yung data. Okay, dito may tapat sa aircon. Wala na hindi para yung unang install ko 4 years na buo pa. Okay, so tayo ng gloves. Ito yung CT sensor na sinasabi ko. Yan, okay. Meron yung arrow. Kung makikita nyo, ang ginawa nilang placement ng arrow, point to load. Oo, tama. Point to grid. Tama naman, point to grid. Dapat si Solis. Yan ang arrow. Nakaturo sa grid. Pero, mali ng linya. Dapat dun sa may block na i-clip. So, try natin ngayon ilipat sa may block. Okay. Ito sa block. So, mag-gloves tayo. Safety purpose. Baka tayo mag-isa eh. Ano yung off na if ever gano'n? Yung current. Main breaker. Yung main. Okay, sa block tayo lumipat. Yan. Yan. Okay. Iba ko muna. Nilipat ko na yung CD sensor. Sige, lapit mo sa akin LCD. Nilipat ko na yung CD sensor. Yan, nakita nyo naging 140 watts na.
hindi na siya na-standby sa 20 watts. So, check natin, CityLink test tayo ng city sensor. Kung correct na yung lalabas. Dapat correct ang lalabas. Punta tayo sa internal EPM, select mode, current sensor, CityLink test dapat correct. Yan. Di ba kanina error? Ngayon correct na. So, yung isang inverter dun sa may kabila, ganun din gagawin natin. So, dalawang gantong model, inverter yung gagawin natin. Okay na. Off na. So, yun lang. Okay. So, yun yung na-fix na natin yung problema nito. Dalawa yung inayos ko. Parameter settings sa grid, yung frequency, and then yung placement ng city sensor. Tama yung pointy ng arrow pero mali ng linya na pinagklipan. So, yun. Tingnan nyo po. Correct na po yung nakalabas. Tapos, yung generation power niya hindi na naka-standby sa 20 watts. Yan, naglalaro na. 510 watts. Ganyan. Okay. Ito naman yung pangalawang system na ayusin natin yung alarm. Ito yung alarm nyo. OB-G-FO2. Parang pareho dun sa kabila. Dito. Ito ba? Yan o. Yung alarm niya. So, hindi rin yung gumagana. 0 watts din yan. So, check muna natin yung city sensor kung tama yung placement. Pag tama yung placement ng city sensor, hindi na natin gagalawin yan. So, yun kasi. Yun, correct. So, ayos lang natin dito yung parameter. Pero, i-off muna natin si grid. Pag-off the grid, punta sa standard, user defined. Okay. Natin natin yung OBG. Yan. Wait natin ng 60 seconds. Wait natin ng 60 seconds. Yan, naset ko na. Wait natin 60 seconds, gagana na yan. Yan, waiting. Waiting niya siya.
Tapos wala yung alarm tsaka operation. Pag umilaw yung operation, normal na yan. Umilaw ng green. Tapos to dapat din na ito iilaw. Sa city sensor, tama naman yung kabit. Mayroon yung pagkaka-install, malinis. Yan, Sopran. Wait natin, 20 watts. Yan, maangat siya. Okay na rin. Okay na po. So, yan. Bali yung install na to, hindi ako nag-install na ito. So, meron lang nag-contact sa akin. So, galing sa YouTube channel ko. Nakakilala niya ako doon. Humingi siya ng tulong dito sa dalawang system niya na hindi gumagana. Matagal na raw naka-install to. Naging lolo ko. Hindi ko alam kung sino installer. Pero, okay na siya. Gumagana na siya. Ito, 600 watts. Ano to? Naka-limiter po ito. Hindi siya nagbabaklo. Yan. Yan po. Anong date ngayon? 26 tama. Tama naman yung date. Ito, limit by export power manager. Yung sabihin yan. So, 600 watts. Yung 600 watts na nare-reading, ito yun malamang. Yung aircon, then tong ilaw. Okay na po. So, ayun. Solve na yung lakad natin ngayon. So, ito yung pinuntahan natin ngayon. Nag-open ako sa Quezon City, tapos pinuntahan ko to. Dalawa yung schedule ko ngayon. Ito yung panguli. So, pwede na kami umuwi. Natis ko na. So, message ko na lang yung tao na humingi ng tulong sa akin dito sa unit na. Hindi naman gaya-roll yan. Matibay ito si Solis. Basta tama lang yung pagkaka-install. And